4:50 ng umaga. Good morning, Angela. Magandang umaga sa June. Happy birthday. Napakabilis ng panahon. May 1 kagad. Oo, isa na namang buwan ang napila sa kalendar. Labor Day, araw ng paggawa. Sabi nila, dapat lang gumawa tayo, di ba? Oo. Tuloy-tuloy, di ba? Business as usual. Kailan mong gumawa dahil pagkatapos ng Mayo, tuition fee na naman. Tama ka. Pasok na. Pambayad naman sa tuition. Naman. Di ba? Oo, back to school. Mabilis ng panahon. Magandang umaga mga sambahay. Araw po ng Lunes sa 1 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Suriao. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Militarisasyon at land reclamation sa mga pinagagawang teritoryo hindi tinalakay sa 30th ASEAN Summit. Ngunit pagbuo ng framework para sa Code of Conduct sa South China Sea, target matapos sa kalagitnaan ng taon. Kasunduan upang pagtibayin ng civil service cooperation sa mga bansang kasapi ng ASEAN, nilagdaan ng ASEAN leaders. National Capital Region Police Office o NCRPO iginiit na local peace and order concern at hindi terror threat ang naganap na pagsabog sa Quiapo, Maynila. Ulat na kagagawan umano ito ng ISIS, pinabulaanan ng PNP. Pag-atake ng New People's Army sa Davao at Panabo City noong Sabado, kinondena ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Bagong trade routes sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Binuksan na seguridad ng pagbiyahe sa bagong trade route, babantayan ng Philippine Coast Guard. At mga matatanda na nasa pangangalaga ng National Trade Union Congress o NTUC Health sa Singapore, bumisita sa mga member ng Church of God International. Mga lolo at lola muling pinasaya ng MCGI volunteers sa pamamagitan ng isang programa. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin mga pangyayari sa nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Binigyan ng ayuda ng Muntinlupa City Hall at Barangay Alabang ang nasa 50 pamilyang nasunugan na nakatira sa ilalim ng tumagilid na tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Alabang, Muntinlupa. Ayon sa lokal na pamahalaan, bukod sa kaunting financial assistance ay tinulungan nila ang mga biktima na makalipat sa mga paupahang bahay sa lugar. Umalis po sila noong Friday dahil na nagbigay po ng financial support ang ating buting Mayor Jaime R. Fresnedi na tulong pinansyal at may mga kagamitan, bigas. Nagtalaga naman ng security personnel ang NGCP sa lugar na nasunog upang matiyak na hindi nababalik dito ang mga illegal settler. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na patay na ang isa sa mga notorious sub-leader ng Abu Sayyaf Group na si Alhabsi Misaya. Ayon sa statement na inilabas ng AFP, napatay sa operasyon ng Philippine Marines sa Indanan Sulu si Misaya noong Biyernes ng gabi. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang AFP dahil sa nagpapatuloy pang operasyon doon. Si Misaya ang itinuturing na isa sa pinaka-notorious na kidnapper sa Mindanao. Mayroon itong standing warrant of arrest for kidnapping and serious illegal detention. Samantala, magtutungo sa Benham Rice ngayong linggo ang mga kawani ng Department of Agriculture. Ito ay upang makapagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng pag-aaral sa mga likas na yaman sa lugar at kung paano ito mapoprotektahan. Una nang itinakda ng DA ang paglalakbay noong long vacation noong Abril, ngunit hindi ito natuloy dahil sa masamang panahon. Balita naman sa labas ng bansa, dumaong na noong Sabado sa Nagasaki, Japan ang isang naval ship ng bansang France. Ito ay para sa isang 4-nation military drill sa pagitan ng Japan, US, UK at France. Isang welcome ceremony ang isinagawa ng Japanese Self-Defense Force para sa French officers. Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Hebei Province sa China ang mahigit 400 planta sa probinsya na nagdudulot umano ng polusyon. Ito ay bilang bahagi ng kanilang kampanya upang malinis ang hangin sa bansa. Ginibari ng mga ito ang mahigit 600 coal-fueled boiler sa probinsya, kabilang na ang isa na pag-aari ng isang pharmaceutical plant sa lugar. Nilagdaan
sa 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit noong Sabado ang isang kasunduan upang pagtibayin ng civil service sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Kompletong 10 ASEAN leaders na dumating sa bansa para sa pagdaraos ng 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Pagdating sa Philippine International Convention Center o PICC noong Sabado ng umaga, sinalubong ang mga ito ni Protocol Ambassador Marciano Paynor at sinamahan patungo kay President Rodrigo Duterte. Sa summit plenary, ipinamalas naman sa mga bisita ang iba't ibang cultural presentations. Sunod naman nagsagawa ng closed-door meeting ang ASEAN leaders na tumagal na mahigit isang oras. Pumunta rin ang mga leaders sa Coconut Palace para sa tradisyonal na family photo, lunch at summit retreat. Hapon naman nalagdaan sa PICC ang isang deklarasyon na nagpapatibay sa mahalagang ginagampanan ng civil service sa national at regional development. Sa ilalim ng deklarasyon, hinihikayat ang mga bansa na magpatupad ng mga programa na magpapaangat sa kapasidad ng mga civil servant at pagprotekta sa kanilang karapatan at kapakanan. The declaration supports the first thematic priority of a people-oriented, people-centered ASEAN under the Philippine chairmanship, which highlights the important role of the civil service as drivers of national and regional development. Samantala, humarap naman ang Pangulo sa ASEAN Interparliamentary Assembly na kinabibilangan ng mga mambabatas mula sa ASEAN states. Bandang hapon naman ay formal nang isinara ang ASEAN Summit, natapos ang araw sa isang gala dinner na pinangunahan ni Pangulong Duterte. Mula sa Pasay City, ako si Joyce Balancho, humahataw sa balita. Sa pagtatapos ng ASEAN Leaders Summit noong Sabado, napagkasunduan na matapos ang framework para sa Code of Conduct sa South China Sea sa kalagitnaan ng taon. Samantala, binigyan din naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ang kahalagahan ng hindi panghihimasok ng mga dialogue partners sa usapin ng ASEAN member states. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na pag-usapan ng mga pinuno ng ASEAN member states ang militarisasyon at land reclamation sa South China Sea. Subalit nagkasundo ang mga itong tapusin ang framework para sa Code of Conduct. Nanindigan din si Pangulong Duterte sa mapayapang pagresolba ng mga usapin sa maritime dispute. For those who are peace-loving, just like me, I do not want trouble. No terms of reference except that we want the Code of Conduct enacted by at the very least before the end of this year. Samantala, kinilala ni Pangulong Duterte ang kahalagahan ng ugnayan ng mga dialogue partner ng ASEAN member states tulad ng Canada, European Union, United States of America at India sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng 30th ASEAN Summit. Gayunman, binigyang diin ito na mahalaga rin na huwag makialam o manghimasok ang mga ito sa usapin ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Relations bear fruit when they are based on mutual respect and benefit. Dialogue relations can be made more productive, constructive, if the valued principle of non-interference in the internal affairs of the ASEAN member states is observed. Hindi naman nawala sa ASEAN Summit ang pagtalakay ng Pangulo sa pagkakaroon ng drug-free ASEAN. Ayon kay Pangulong Duterte, sa pamamagitan ng political will at cooperation, maaaring wakasan ang talamak na illegal drug trade. We must also be resolute in realizing a drug-free ASEAN. The scourge of illegal drugs threatens our gains in community building. The illegal drug trade apparatus is massive, but it is not impregnable. Mula sa Pasay City, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Isa rin sa mga tinalakay sa mga side meeting ng ASEAN Summit ang usapin kaugnay sa mga polisiya kung papaano mapoprotektahan ang mga kabataan laban sa problema sa extremism. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Ilang polisiya ang patuloy pa rin tinatalakay ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ito ay upang tugunan ng mga hamon sa rehiyon na nararapat masolusyonan ng ASEAN.
Ayon kay ASEAN Socio-Cultural Community Pillar Chairman Judy Tagiwalo, isa sa mga problemang dapat matugunan ay ang kahirapan sa riyon upang maiiwas na rin ng mga kabataan sa problema sa extremism. And these are poverty, extreme poverty, and extreme social inequalities. The idea of reducing the development gap in the ASEAN within member countries and among member countries is one such approach to addressing the roots. Ilang mga kasunduan naman ang nakatakdang lagdaan ngayong taon ng ASEAN member states. Partikular na rito ang tungkol sa polisiya kung paano higit na mapoprotektahan ang mga migrant workers. The declaration made 10 years ago in Cebu to specify the specific provisions on how migrant workers' rights are promoted and protected in the region. Sa mga isasagawang pagpupulong ng ASEAN sa susunod na mga buwan, inaasahang makabubuo pa ng polisiya upang malabanan ng human trafficking at kung papaano pa higit na mapapangalagaan at mapoprotektahan ang mga kabataan. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Walang naiulat na anumang untoward incident sa katatapos lamang na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na idinaos sa bansa. Mahigit 40,000 security personnel ang inideploy ng pamahalaan sa magkakaibang venue ng ASEAN Summit upang matiyak ang seguridad hindi lamang ng mga delegado kundi maging ng publiko. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, maging ang mga isinagawang kilos protesta ay naging maayos at mapayapa. Lahat went on smoothly, no? At napaka-smooth at wala tayong naging problema whatsoever during the provision ng security at yung pag-escort sa ating mga ASEAN leaders, no? Wala tayong incident whatsoever with regards to the security doon sa ASEAN Summit na nangyari. Samantala, puntahan na natin ating mga kasama sa Radio La Verdad 1350. Beth at Jocas is in the house. Good morning. Good morning. Hi, June and Angel. Good morning. Tita Angel. And of course, ang inyong kasama, si Tito June. Tito June, good morning. Akala ko kasi para kang... Kamusta ang long weekend nila? Long weekend pa si Attorney G. Baka sinama ng ni Widodo. Sumama na. Or kay bakit doon? Baka sinubukan yung Davao Jensen na Indonesia route. At saka baka may usapan na si Digong at saka si Widodo tungkol kay Mary Jane. So sabi ni Digong, magpapadala ko sa iyo ng isang abogado na magaling. Ako sa palagay ko tinawagan din siya ni Donald Trump. Ano ba? Wala, dahil sa first 100 days niya? Tinawagan din siya. Kasi nawagan ng Pangulo natin. Matindi talaga. Sa palagay ko tinawagan din si Attorney George. Matindi talaga si Donald Trump. Baka makasama si Attorney G sa Washington. Tinatanong ano bang magagawa natin dito sa North Korea. Siguro sasabihin po, wala na tayo magagawa dyan. Pumunta tayo sa Siquijor. Siquijor? Bakit? Maghanap tayo ng mambabarang. Di ba? Anong lalabas sa balat? Anong lalabas sa balat? Lubid. Sa puwet niya. Lunes na lunes. Ano ba to? Si Tito Choco, ano sinasabi? Hindi, di ba pag inano ka, di ba ganun yan, among others? Hindi. Sige, ito na po. Narito na po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Nasa 3,000 pulis ide-deploy sa Metro Manila upang magbantay ng seguridad sa mga isasagawang kilos protesta ngayong Labor Day. 200,000 trabaho alok sa isasagawang simultaneous job fair sa buong bansa. 3 sugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa lalawigan ng Sarangani noong Sabado. Itinaas na tsunami alert, binawi rin agad ng PHIVOLCS. United States President Donald Trump at Pangulong Rodrigo Duterte muling nag-usap sa pamamagitan ng telepono. Mga isyong may kaugnayan sa ASEAN member states, kabilang sa tinalakay. Sa detalye po ng mga balita, nasa 3,000 pulis ang i-deploy ng Philippine National Police ngayong araw upang magbantay ng seguridad sa mga lugar na pagdadausan ng kilos protesta kaugnay ng Labor Day. Samantala, magkakaroon naman ng job fair sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Maki Libradilla live.
Good morning, Maki. Good morning, June. Nilagyan na ng barikada itong gate ng Menjola sa Maynila bilang paghahanda sa isasagawang kilos protesta ng mga libu-libong rallyista ngayong araw. Magtitipon muna ang Kilusang Mayo 1 o KMU sa Liwasang Bonifacio kasama ng ilang miyembro ng Kadamay bago magmarcha papunta sa Menjola. Ang alyansa naman ng mga manggagawa na binubuo ng iba't ibang militanteng grupo ay magtitipon sa Plaza Miranda sa Quiapo mamayang alas 8 ng umaga at sabay-sabay na pupunta sa Menjola. Para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga pagdadausan ng kilos protesta ay magde-deploy ang PNP ng 2,000 pulis Maynila at 1,000 miyembro ng Regional Public Safety Battalion. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayalde, inirerespeto nila ang karapatan ng mga militanteng grupo, subalit hinihikayat naman ito ang mga rallyista na gawing mapayapa ang kanilang aktibidad. Samantala, kasabay naman ang pagdiriwang ng Labor Day ay magkakaroon ng job fair sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Maaring magtungo sa mga job fair sites sa Quezon City Hall, Fisher Mall sa Quezon Avenue, Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa Padre Burgos. Mayroon din po sa Ayala Mall sa Muntinlupa City, sa Parañaque City Hall, Vista Mall sa Taguig City, Robinsons Mall sa Las Piñas City at City Hall ng Pasay City at meron din sa Valenzuela Astrodome. Ang mga aplikante ay pinapayuhang magdala ng 2x2 picture, resume, birth certificate, diploma at certificate sa mga pinanggalingang trabaho. Tinatayang mahigit 34,000 mga trabaho ang alok sa isasagawang job fair. Pinaka-in-demand sa job fair ang production machine operators, customer service representative, police officer, call center agent, office clerk, factory worker at service crew. Bukas din ang job fair para sa mga kabayan nating nais magtrabaho sa abroad. At yan muna ang latest mula dito sa Menjola. Ako si Maki Libradilla, humahataw sa balita. Maraming salamat, Maki Libradilla. Bilang paghahanda naman sa isasagawang kilos protesta mamaya, inukupan ng mga miyembro ng Kadamay at Kilusang Mayo 1 ang Agaham Road sa Quezon City at doon na nagpalipas ng gabi. Para sa detalye, makibalita tayo kay Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning, June. Humigit nga kumulang na 5,000 ang mga miyembro ng Kadamay o Kilusang Mayo o KMU ang nagpalipas nga dito ng gabi dito sa southbound lane ng Barangay Pag-asa sa Quezon City. Ito'y bilang paghahanda June nila para sa kilos protesta na isasagawa kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Dahil dito pansamantalang isinara ang Agham Road mula sa Quezon Avenue hanggang North Avenue. Kanya-kanyang latag ng banig at tayo ng tent ang mga miyembro ng mga militanteng grupo dito sa gilid ng kalsada para makapagpahinga at makatulog bago tumulak ng Maynila. Mula sa Agham Road, magmamarcha sila patungong Liwasang Bonifacio bago dumiretso sa Menjola malapit sa Malacanang. Ayon nga June sa kawani ng Kadamay, karamihan sa mga sumali ay nahikayat umano ng Kadamay na maging miyembro para mabigyan rin ng libreng pabahay ng gobyerno. Kabilang rin umano sila sa mga nagsumite ng application sa National Housing Authority o NHA noong nakaraang taon pero hindi nabigyan ng bahay ng gobyerno. Ipaparating nila June na sa Pangulong Duterte ang kanilang pagkadismaya matapos na hindi to pa rin ng Pangulo ang pangako nitong mas mataas na pasweldo sa mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon nga June ay payapa pa naman ang sitwasyon dito sa Agham Road at ang iba naman ng mga miyembro ng Kadamay ay sumakay na nga dito sa pampasaherong jeep, lalo na yung mga may mga bitbit na anak. Pero ngayon ay patuloy ang formation nila dito at maya-maya ay mag-uumpisa na ang kanilang marcha patungo dyan sa Menjola. June? Maraming salamat, Reynante Ponte. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Suspindido ang ipinatutupad na Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw ng paggawa. Dahil isang regular holiday ang Labor Day, epektibo ang number coding suspension sa buong Metro Manila, kabilang na ang Makati City. Ngunit bukas, ipatutupad na itong muli ng MMDA, kaya paalala ng ahensya sa mga motorista, bawal pumasada sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa 3 at 4.
mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. May libreng sakay sa Light Rail Transit o LRT Line 1 at 2 at gayon din ang Metro Rail Transit o MRT Line 3 para sa mga manggagawa. Ito ay bilang pakikiisa ng pamunuan ng LRT at MRT sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang company ID upang maka-avail ng free train ride. 3 ang naiulat na sugatan matapos yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang lalawigan ng Sarangani noong Sabado. Naglabas din ng tsunami alert ang PHIVOLCS matapos ang lindol, ngunit agad din itong binawi. Ito ang hataw na balita ni Janice and Henry. Agad na nagsilikas ang mga residenteng nakatira sa coastal area ng Glan Sarangani noong Sabado ng umaga. Ito ay dahil sa takot na magkaroon ng tsunami nang biglang bumaba ang tubig sa dagat matapos yanigin ang lalawigan ng 7.2 magnitude na lindol bandang alas 4:20 ng madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng pagyanig 57 kilometers timog kanluran ng Sarangani sa Davao Occidental at may lalim na 57 kilometers. Agad na itinaas ng PHIVOLCS ang tsunami alert, ngunit binawi rin ito pasado alas 7 ng umaga. Dili, lakaw, dagan kaya ang tubig natlas na po. Tagbon, migdagan na po dito. Nagpanik na ang mga tao, so nag-ato sa mga babaw na mga lugar. And then, dungog kayo na mo ang kanang marag hadyong sa balod, na kusog kayo na para kanang ulan na nagdagad. So, panik yun ang tanan. Samantala dahil sa lakas ng pagyanig, ilang establishmento ang nasira, pansamantala namang isinara ang pantalan ng Glan dahil nagkaroon ng bitak ang ilang bahagi nito. Walang nasawi sa lindol, ngunit 3 ang naitalang nasugatan. Yun lang naman, pero yung injured sa related talaga nung lindol, wala naman. Caused by panic lang? Caused by panic lang. Hindi talaga dahil sa earthquake. Bukod sa Sarangani, naramdaman din ang Intensity 5 sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng General Santos City, Coronadal City, Polomolok at Tupi, South Cotabato. Bagamat agad na binawi ng PHIVOLCS ang tsunami alert sa probinsya ng Sarangani, nagpapaalala pa rin ito sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa coastal areas, na maging alerto at mag-ingat sa posibleng malalakas na mga aftershocks. Mula dito sa General Santos City, ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walang masyadong naging pinsala ang naganap na magnitude 7.2 na lindol sa lalawigan ng Sarangani na naramdaman din sa karatig probinsya. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Maliban sa ilang nasirang gusali sa ilang lugar sa Mindanao Region, walang maikukonsiderang matinding pinsala ang pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa rehiyon noong Sabado. Ayon kay Department of Science and Technology Undersecretary Renato Solidum, sa ilalim ng dagat nagsimula ang naramdamang pagyanig, kaya't hindi masyadong nararamdaman ang epekto nito sa ibabaw ng lupa. Wala na rin nakikitang banta o posibleng pagkakaroon ng tsunami sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Wala pang nararamdaman kasi yung distansya ng epicentro ay malayo. Okay? So kakaiba to doon sa mga recent earthquake events sa Batangas and Lanao del Sur na nasa lupa yung mga lindol. Moderate sized earthquake lang ang mga yon, nasa lupa na kaya madaling maramdaman. Ito nasa dagat at malayo na. Ngunit ayon dito, mahigpit pa rin nilang binabantayan ang mga epekto ng lindol sa mga bulkan sa bansa, partikular na sa mga lugar na niyanig nito. Ito ay dahil sa posibleng magdulot ng volcanic eruption ang pagyanig. Binabantayan din nila ang pagkakaroon ng mga aftershock. Samantala, itinaas naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa red alert status sa Sarangani at iba pang kalapit lalawigan na niyanig ng lindol. Inihahanda na rin ng ahensya ang isasagawang structural assessment sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente doon. Nagtaas na po tayo ng red alert status dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, pati po ang rehiyon ng Region 11 at Region 12. Minor damages. Meron po tayo initially reported ilang ospital at mga kabahayan po ang nagkaroon ng mga damyos dahil po dito sa pagyanig na ito.
Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. At ugnay po ng balitang yan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Fibox Executive Director Renato Solidum. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga. Po, dito po ba sa nangyaring lindol na ito sa Jensan, sa Sarangani po, ay sinasabi nga po ito ay medyo hindi naramdaman yung lakas ng lindol na ito. Pero sa tingin niyo po ba yung level of awareness ng publiko ay tumaas at yun namang preparedness ay meron ding bahagyang pagtaas din, Director? Definitely mataas naman kasi maliban sa mga balita sa iba't ibang paglindol sa buong bansa, itong mga nabanggit na probinsya tulad ng Sarangani at South Cotabato, marami na rin po mga pagsasanay ang nagawa dito. Ang ilan ay yung pagsasanay ng mga disaster manager and land use planner upang makita talaga kung anong kailangan gawin pagdating sa paghahanda at pagpaplano laban sa lindol. Bahagyang malakas yung lindol, hindi naman talagang hindi naramdaman kasi may mga damage. Malayo lang ang distansya at siguro kung meron mga kahinaan ng mga building konti-konti, kaya hindi masyadong malaki ang damage. Yusek, pagka ganito po bang sa dagat na nanggaling yung lindol o sa ilalim ng dagat, nagkakaroon pa rin po ba kayo ng mga extensive na site inspection sa mga lugar na nasa kalupaan, sir? Depende yan kung may mga malaking damage, no? Ang ginagawa namin, ina-assess muna namin yung nangyari. Siyempre, wala kang makikita nga namang surface manifestation na pagdating sa fault, nasa tubig na yan. Pero kung mayroon pang epekto ng landslide o liquefaction, ay nagpupunta kami. Pero wala kaming nabalitaan na gano'n. Pero sir, meron po bang mga fault system na naapektuhan itong lindol na to, sir? Well, siyempre yung gumalaw, yung Cotabato Trends. Yun naman talaga ay identified at madalas magdulot ng mga malalaking lindol at yung iba nga ay may mga tsunami. So, yan yung kumilos nung isang araw. Sa pag-usap po ng tsunami, sir, ano po ba ang pagkakaiba ng tsunami warning at tsunami advisory? Kasi lumabas nga po yan, parang nagkaroon ka ng clarification kahapon yan, sir. Well, pag-advisory, ibig sabihin, may tatlong yan binabanggit kami. Pag tsunami advisory at may lindol na malakas, pero walang threat ng tsunami, sabihin namin, no tsunami threat. Pag may major earthquake. Pangalawa, may tsunami threat na may sapat na panahon, magbabantay muna tayo kung anong epekto sa karagatan. Yan ang nangyayari kung ang lindol ay napakalayo. Pangatlo, kung malapit ang lindol, pero sa tingin namin hindi tataas ang halo ng mahigit sang metro, magsasabi kami na sea level disturbance, mayroong pagbaba o pag-akyat ng tubig. Pero ang kailangan lang gawin, mga tao hindi magtapisaw o di kaya ay lumangoy sa beach, no? Stay away from the beach lang. Pero pagdating ng tsunami warning, mahigit sang metro ang ating inaasahan, kailangan mag-evacuate ang ating mga kababayan. Yun po pala. Salamat po sa inyong panahon, sir. Last na lang po kasi minsan din hindi na naiiwasan. May mga nagpapalabas na mga text messages, mga tips daw sa lindol. May sinasabi dito, wag munang pupunta sa Batangas, sa mga malapit daw sa West Valley Fault, sa mga recreation area. Diyan po, pati sa Bulacan, nadamay. Ano po bang masasabi niyo dito, sir? Huwag po maniwala ang mga tao sa ganung bagay. Pangalawa, imbes na siguro makatulong yung mga kanyang safety tips, ay hindi naman po masasabi kung kailan mangyari yung lindol. Ang tunay na kaligtasan ay pag-alam kung ano ang ating gagawin kapag lumilindol. Pangalawa, pag-a-assess ng ating pinupuntahan. Kung ako ay pumupunta sa isang lugar, tinitingnan ko yung paligid, saan ang delikado at hindi delikado. Kung sakaling nataon na nagkaroon ng lindol, alam ko kung saan ako pwesto. Maraming salamat, Executive Director Renato Solidum ng Fibox. Maraming salamat din. Sa ikalawang pagkakataon, muling nag-usap sa pamamagitan ng telepono sila Pangulong Rodrigo Duterte at United States President Donald Trump. Kabilang sa kanilang napag-usapan ay ang mga isyong may kaugnayan sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Itong hataw na balita ni Rosalie Cos.
Sabado ng gabi sa Pilipinas sa sidelines ng ASEAN Gala Dinner nang tanggapi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tawag mula sa US counterpart nito na si President Donald Trump. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kabilang sa napag-usapan ng dalawa ay ang commitment ng US President sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang interes nito sa pagkakaroon ng magandang working relationship kay Pangulong Duterte. Ayon naman sa White House, tinalakay ng dalawang pinuno ang mga isyong may kaugnayan sa ASEAN member countries at ang seguridad sa rehiyon, kabilang na ang nuclear threat ng North Korea. Sa press conference ni Pangulong Duterte noong Sabado ng gabi, nabanggit nitong dapat maging mahinahon ang Amerika sa pakikitungo sa North Korea. It behoves upon America, who wields the bigger stick, just to really to be prudent and patient. I'm sure President Trump by now must also have been is cautioning his military to just maybe hang on there and not to start something which they cannot control. Ayon sa Pangulo, kung sisiklab ang panibagong digmaan, ang Asya ang unang maapektuhan. Mr. President, please see to it that there is no war, because my region will suffer immensely. The first fallout would be us in Asia. Very near, very dangerous. Ayon pa sa White House, ikinagalak ni President Trump ang ginawa nitong pakikipag-usap kay Pangulong Duterte at ipinahayag ang pananabik na makapunta sa Pilipinas para sa East Asia at US-ASEAN Summit sa Nobyembre. Inimbitahan din ito si Pangulong Duterte na bumisita sa White House upang talakayin pa ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos na sa ngayon ay mas bumubuti na ang kalagayan simula nang maupo sa pwesto ang bagong American President. Mula sa Pasay City, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Nakatakdang lagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas at Russia ang isang Memorandum of Understanding na magpapaigting sa defense at security cooperation ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia ngayong buwan. Ito ang hataw na balita ni Ronald De Guzman. Military cooperation ang isa sa pakay ni Pangulong Duterte sa Russia ngayong buwan. Sakop ng draft ng Memorandum of Understanding ang may kinalaman sa security at intelligence, defense at military at iba pa. Hindi naman military alliance cooperation lang Nabuksan natin yung agreement that we can exchange ideas, exchange visitors, mayroon tayong participation sa kanilang mga exercises. And maybe by doing that, nakakita tayo ng mga equipment na gusto natin, bibili natin. Layon umano ng hakbang na ito ng pamahalaan na mapalakas ang kapasidad militar ng bansa na hindi umaasa lang sa iisang kaibigan. Gayong may mas malapit na kapitbahay na nagbubukas ng pinto ng pakikipagtulungan. Dagdag pa ni Secretary Lorenzana na hindi maaapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ng pakikipagkaibigan natin sa mga superpowers ng Asia. Katunayan aniya, tuloy ang balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ngayong buwan sa iba't ibang probinsya ng Luzon at Visayas. Hindi naman tayo umaalis sa US sa alliance natin sa kanila. Tuloy pa rin. Yun lang, sabi nga ni Presidente, we will be friends to everyone and not an enemy of one. Isa si Secretary Delfin Lorenzana sa mahigit 700 defense representative ng 86 na bansa na dumalo sa 2 araw na Moscow Security Conference noong isang linggo. Mula sa Moscow, Russia, ako si Ronald De Guzman, humahataw sa balita. Nasa Davao City ngayon ang 3 Chinese Navy vessels para sa 3 araw na goodwill visit. Ito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Nasa lungsod ngayon ng Davao ang isang guided missile destroyer, guided missile frigate at replenishment ship ng Chinese Navy para sa 3 araw na goodwill visit. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua, mahalaga ito sa gumagandang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ay sa kabila ng issue sa maritime dispute sa West Philippine Sea. I think it is essential for the two militaries to enhance mutual understanding and trust. It's an opportunity to build confidence building measures. So para hindi na kami
Nitong nakalipas na buwan, napaulat ang umano'y insidente ng pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Spratlys. I think the reports of harassment has never been verified. It is only reports. I haven't seen any hard evidence supporting that kind of allegation. Gayunpaman, magandang pasimula para kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang pagbisita ng Chinese Navy sa Pilipinas. This is a good start in opening the channels of communication between the Chinese Navy and the Philippine Navy. Samantalang ngayong araw naman nakatakdang bumisita sa Chinese Navy vessels si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Matatanggap sa susunod na linggo ng mga biktima ng martial law ang paunang kompensasyon para sa paglabag sa karapatang pantao na naranasan nila noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Isa si Mang Dani sa mga nakaranas ng torture noong panahon ng martial law sa unang bahagi ng dekada 80. Siya ang national coordinator ngayon ng SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto. Parang dinala ako sa isang basement. Isang basement, napakalakas ng echo. Tapos doon ang ginamit sa akin yung inuumpog yung ulo ko sa pader. Kapag hindi ko sinasagot yung tanong, inuumpog yung ulo ko sa pader. Nasa 3 hanggang 5 beses yun. Isa lamang siya sa 4,000 lehitimong biktima ng paglabag sa karapatang pantao na makatatanggap ng paunang bayad danyos. Ito ang unang batch ng makatatanggap ng claims mula sa mahigit 75,000 aplikante. Ayon kay Human Rights Victims Claims Board Chairperson Lina Sarmiento, nasa 300 milyong piso ang paghahati-hatian ng mga claimant. Ibinase ang halagang matatanggap sa pinsalang tinamo kung saan nilapatan ito ng puntos ng Claims Board. Ang pinakamataas ay 10 points para sa mga pinatay o biktima ng enforced disappearances. Ang bawat puntos ay katumbas ng 25,000 piso, subalit kalahati muna ang matatanggap ng mga biktima. Ayon kay Sarmiento, pinadalhan na nila ng kopya ng resolusyon ang mga lehitimong claimants o kaanak at kung walang apila ay makukuha na nila ito agad sa pamamagitan ng cash card na mula sa Land Bank of the Philippines. Ibig sabihin, natanggap na nila yung kopya at lumampas na yung 10 araw na period ng pag-a-appeal, yun yung unahin nating mapondohan ang kanilang cash card. Sa May 8 ay magkakaroon ng ceremonial distribution ng cash card sa opisina ng Claims Board sa University of the Philippines, Diliman. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Bagong trade route sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, binuksan na. Seguridad ng pagbiyahe sa bagong trade route, babantayan ng Philippine Coast Guard. Hanggang piso na rollback sa produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad ngayong linggo. 6 sa 12 grand finalists ng ASOP Music Festival Year 6 ipinakilala kagabi. At mga matatanda na nasa pangangalaga ng National Trade Union Congress o NTUC Health sa Singapore, bumisita sa mga volunteers ng Members Church of God International. Mga lolo at lola, muling pinasaya ng MCGI sa pamamagitan ng isang programa. Sa detalye po ng mga balita, binuksan na ang bagong trade route sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia sa Davao City kahapon. At upang matiyak ang kaligtasan ng mga magbabiyahe sa bagong ruta, kasamahan ng barko ng Philippine Coast Guard ang Ro-Ro vessel na maglalayag dito. Ito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo ang pagbubukas ng bagong trade route sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa ilalim ng Davao General Santos Bitong Indonesia route, mas maiksi ang biyahe at mas mura ang babayaran ng mga negosyante sa bawat isasakay na container ng produkto. Isang beses sa isang linggo bibiyahe ang MV Super Shuttle Ro-Ro 12 sa bagong ruta. Kaya nitong magkarga ng 500 container sa isang biyahe. This launch is happening at a favorable time. Last year,
trade between our two countries increased by more than 30% from the year before. By promoting this route, you do not only take advantage of the opportunities, but also contribute to the sustainability of this entire regional shipping network. Bukod sa kailangang masapatan ng volume sa bawat biyahe at ang maayos na serbisyo sa mga customers, isa sa isinasaalang-alang ng pamahalaan ay ang kaligtasan at seguridad ng barko upang mapanatili ang bagong trade route. Ayon sa Philippine Coast Guard, ieskorta ng isa sa kanilang mga barko ang biyahe ng Super Shuttle Roro 12. Pagdating sa border, ang Coast Guard naman ng Indonesia ang magbabantay sa barko. So basically, when you speak of theft of armed robbery or kidnap for ransom, maski wala sa ngayon, but it's safe to assume na ang risk factors nandun. Not just sa security, but also yung accident at sea. Umaasa ang pamahalaan ng dalawang bansa na sa pagbubukas ng DGB route, mas mapapalakas pa ang trade relations ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Inaasahang magpapatupad ng hanggang pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry players, nasa 90 sentimos hanggang piso ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 70 hanggang 80 sentimos naman ang posibleng matapyas sa presyo ng bawat litro ng diesel, habang 90 sentimos hanggang piso naman sa kerosene. Nitong nakalipas sa Abril, 3 magkakasunod na price increase ang ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis, ngunit nag-rollback naman sa huling linggo ng buwan. Sa iba pang balita, naging mabilis ang proseso ng huling araw ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa Oktubre. Ito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Hindi tulad ng nakagawian, hindi dumagsa ang mga botante na humabol sa deadline ng pagpaparehistro para sa nalalapit na halalan. Si Aling Teresa na taga-barangay Santa Lucia, hindi inaasahan na walang mahabang pila sa COMELEC registration office. Okay naman po. Wala naman problema. Walang pila kasi last day na. Sinubukan rin ni Jessa na humabol sa voters registration at ikinatuwa niya ang naging mabilis sa proseso. Kasi po last year, dapat talaga mag-register ako. Nung pumila po ako, inabutan po ako ng cut-off, kaya hindi na rin ako nakapag-register. Kaya ngayon na lang po ako nag-register. Kasi pagdating ko, wala masyadong pila. Ayon sa election officers sa Quezon City, marami ring mga botante ang nadagdag sa kanilang listahan ng mga rehistrado na. Malaking tulong din umano ang malawakang kampanya ng COMELEC para hikayatin ang ating mga kababayan na magtungo sa iba't ibang satellite offices sa bansa upang magparehistro bago sumapit ang huling araw ng registration. So naging effective po sa pananaw ko yung satellite registration po. Mas gusto ng tao ng satellite kasi pumunta po dito Sa ngayong last 2 days po natin, nasa 206 ang nadagdag pong rehistrado ng District 3. Sa tala ng COMELEC noong April 15, umabot na sa 2.2 million ang registered voters sa bansa at 1.2 million dito ay SK registrants. Ang barangay at SK elections ay nakatakda sa October 29. Ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robuza. Mga balita sa Luzon na imbag abigat. Bradley. Kabayatan na may nga nadunduno na balyena tinaisalakan dagiti masignan kalpasan daytoy nga may stranded ti igit ti kabaybayan ti San Agustin San Fernando La Union Idikalman. Nasarakan daytoy ti may nga mangalap nga tumtumpaw tinarabaw nga paset ti kabaybayan. Sigun ka dagiti masignan tinasurukin na makadapa na balyena ket may sa klase ti melon-headed whale. Dagos met daytoy nga nayapan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ijay Santo Tomas La Union tapno makita dagiti eksperto. May sugat dito sa ilalim mismo sa may in between ng fins niya. Saka lang magpapa-strand itong mga kwan kapag may sugat o may kwan na, may sakit na.
talagang napapadpad sa gilid na. Hindi lang dolphins, pawikan, nandito na rin. Manipod La Union, siyak ni Toto Pabros, humahataw sa balita. Nakipagmaymay sa dagiti kooperatiba sa Jay Tarlac, tinaaramid nga nationwide caravan, tapno sopyatan tinabuangay alintag, nga bisan dagiti kooperatiba ti Pagilian. Dahito iti damdamag ni Brian Lacanlale. Atsula king pataralan ang miyembro rading miayaliwang kooperatiba king probinsya na ning Tarlac. Ding mitipun-tipun king Maria Cristina Park king syudad ning Tarlac inyang Sabado. May karaban lareti king mabilog a syudad. Bangipakit daing karelang pamitutol king planong pamibatas ning panukala akwanan lang buwis o tax ding kooperatiba king bansa. Makalisyaya kanuing panukala king susulong ning Administrasyong Duterte, amiyangat, ing kabiyayan rading pakakalulong Pilipino. So kung babasihan mo, napakalaki ng pagkakaiba. Ang kinita ng kooperatiba, no, sa pamagitan ng sama-sama, no, pagsama-sama ng mga miyembro, ay babalik sa mga miyembro, paghahati-hatiin nyo bilang dividendo. Samantalang ang isang malaking negosyante, ang kinita niya ay sarili niya lang niya. Kasi yung kitang niya na supposed to be na pupunta sa aming mga miyembro in the form of dividend, ibabayad pa naming tax yan. Na sa kasalukuyan kasi tumutulong din naman na kami sa ating pamahalaan sa countryside development sa pagbibigay ng aming mga serbisyo sa ating mga miyembro directly. Re-refill o lalako na upaya ning House Bill 4668. Apene muna ng Representative Dakila Kuwa ing Article 109 ning National Income and Revenue Code o Republic Act 9337. Itiing batas sa mumuto sa alang na anumang buwis, akwanan king kooperatiba. Mamamatay po talaga, yun po yung magiging ultimate effect ng pagpapataw ng buwis sa mga co-op. Mamamatay po ang mga kooperatiba. Kasi sa mga insentibo, exemptions na meron tayo ngayon, yan lang po yung aming leverage para makapag-compete sa kanila. Kung tatanggalin yan, wala na kami. Agpangking Provincial Cooperative Enterprise and Development Office ating mahigit 4 aralan na kooperatiba king mabilog a probinsya na ning Tarlac at atin lareting mahigit king 30,000 miyembro. Ibat king Tarlac. Ako Brian Lacanlale, hataw king balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. At sublikinyam, June. Agyamanak Bradley Robuza. Para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, dagang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-lain bahin sa Visayas. Gitahasan na ni Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Noli Talinio ang tanang police unit sa Central Visayas nga mas paligunon ang gipatuman nga seguridad, intelligence monitoring ug security operations sa rehiyon. Mausab ang pagpuno og police visibility ug mga random checkpoint labi na sa mga daghang tawo nga lugar. Kini human ang naitabong pagbuto sa Quiapo niadtong Biyernes kung diin 14 ang nasamdan. Gisiguro sab sa PNP nga aduna sila'y koordinasyon sa nagkalain-laing law enforcement agency ug sa mga barangay official ug volunteer groups para sa monitoring sa mga komunidad. Gayahog ang publiko nga magpabiling alerto ug i-report dayon ang kadudahang tawo o aktibidad sa inyong lugar. Sa laing bahin, gipahigayon ang pinakaunang electric summit sa Tagum City sa miaging semana. Gitambungan kini sa di moubos sa 5,000 nga electric consumers sa nasod. Sumala sa National Center of Electric Cooperatives Consumers o NCECCO, ang organizer sa maong panagtigom, tumong niini nga mapakusog ang mga gagmayng energy company ug mapanindot ang energy situation sa ilang tagsa-tagsa nga lugar. Nagkasinabot sab kini nga babagan ang bisang unsang plano sa umaabot nga himuong pribado o government-owned and controlled corporation ang mga electric cooperative. Panawagan sab niini ang paghawa sa value-added tax sa konsumo sa kuryente aron makuhaan ang paninglunon sa kuryente. One form of action nga para mabatian ang tingog han membro tag konsumo dito igbaw. Kaya kung kita-kita lahat mag-urustorya din, di resulit effect. So nagkamay dahin gathering para nga tanan nga member consumer han
bugos nga electric kooperatibahan, bugos nga Pilipinas. Magakamay dahil mga resolutions to protect the interest of member consumers. Og kana ang mga balita nga atong nakuha din sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan din sa Cebu City, balik din sa inyo June. Daghang salamat Deb Riveral. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Yan aminda el gobyerno lokal de Zamboanga el ta implementa experimental traffic scheme na syudad. Naya ase sa orden ejecutivo 264 extendido ya hasta Domingo el one-way traffic scheme. Iman implementa también con este maskin holiday. Cuantos ruta también ya cambia particularmente na Central Business District. Igual ya lang el birada na two-way traffic estaba na junction de M. Ledesma Street y Climaco Avenue hasta na intersection de M. Haldon Street y Governor Alvarez Street. Mientras ya hace también one-way desde na junction de San Jose Road y Buena Vista Street hasta na M. Haldon Street y Buena Vista Street. Objeto del experimental traffic scheme que mengua con el taque de grave problema de tráfico na ciudad. ¿Cuántas actividades el programado hay hace este día aquí en la ciudad de Zamboanga durante el Labor Day? Aparte del 2 Jobs Fair na separado venue, hay hace también descuento fair y livelihood fair si donde tiene cook demo, handicrafts, nail care. Tiene también libre medical consultation y bloodletting. Pone one-stop shop el gobierno na Western Mindanao State University Gymnasium que man participa el diferentes agencia de gobierno igual el NBI, SSS, DOLE, DFA y Manada pa. Mientras tanto ya habla el sector de trabajo na probinsya que hindi ellos man conduci protesta este día. Na otro noticia ya nega el Davao City Police el taman kalayat na social media que ay tenesigon na syudad maga kidnapping group keta sa ka-internal organs del mga bata. Takil report de Janice Inhente. Ginapangita paghihapon karon sa mga otoridad ang 7 anyos nga si Alicia Kyle Bangod. Sumala pa sa inahan sa bata, alas 2 sa hapon niadtong Miyerkules ulahin nilang nakit-an si Alicia nga nakipagdula pa sa iyahang mga amigo. Nanawagan ang pamilya ni Alicia sa kung kinsa man ang nakakita sa bata nga ipahibalo lamang sa ilaha kung asa kini. Samtang gibarugan sa Davao City Police nga walay kamatuuran ang mikalat nga impormasyon sa social media nga aduna kunoy mga grupo nga nagapangidnap og mga bata o ginakuha ang ilang mga internal organs. We categorically deny that information, no? Baseless o unfounded jud kana siya kay ang atuang gi-validate ka na sa atuang kapulisan sa Davao City Police Office o that is false information. No? Sumala pa kang Gaspan, wala pa sila'y natala nga kaso sa kidnapping sa syudad sa Davao o bisag unsang insidente kalabot ni ini. Nagpahinumdum usab kini sa mga netizen nga dili magpakalat og mga balita nga mahimong hinungdan aron magpanig ang katawhan. Apan pahimang no usab sa mga otoridad sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug dili sila pasagdan nga maglaroy-laroy. Gikan sa Dakbayan sa Davao, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Es el mga notisya ya sa kakitan na rehiyon na Mindanao. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, vera con vosotros otra vez, June. Gracias, Dante Amento. Pinasayang muli ng mga volunteer mula sa Members Church of God International ang mga lolo at lola sa Singapore nang mismo nga mga ito ang bumisita sa grupo. Narito ang ulat ni Joan Teves. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ang
mga nakatatanda naman ang dumalaw sa lugar ng ating mga kasangbahay sa Members Church of God International dito sa Singapore. Ayon sa National Trade Union Congress o NTUC Health, ang institusyong nangangalaga, hiling ng ating mga lolo at lola dito na sila naman ang makapamasyal at makadalaw sa MCGI na karaniwang bumibisita sa kanila. Member of Church of God International have been with us for more than 4 years. So I think it's a time for us to express our appreciation. That is the reason why we asked to visit you. Maaga pa lamang masaya nang naghintay ang mga ito upang ihatid sila sa bagong venue ng kanilang outdoor activity. Naghanda naman ang mga volunteer mula sa MCGI ng programa para sa kanila. Kabilang narito ang pag-eehersisyo, arts and crafts at mga palaro. Very challenging, very interesting, and the bags are all very well done, very colorful, and indeed I think the elderly has learned something today. Simula pa noong taong 2012 ay regular nang dumadala ang mga volunteer ng MCGI sa mga elder care facility dito sa Singapore. Hindi man magkapareho ng wika, baka sa mukha ng mga nakatatanda ang saya at excitement habang sila ay tinuturuan at pinasasaya ng grupo. Yes, we have language barrier over here, but it doesn't matter. We feel great to be here, just like a second home to them. And this is the first time we are being invited here, and then she will say, she will come back here, and thank you so much for inviting us. Yeah. Sa kabuuan, 30 katandaan ang nakasama sa naturang programa. No, we feel so honored, and this is something very special because I think even other organizations, they don't do that. So they feel the love and warmth so much, and even though we have language barrier, no problem. Thank you for your generosity, and yeah, God bless you. Joan Teves para sa Serbisyong Kasangbahay. Ipinakilala kagabi sa isang special episode ng A Song of Praise Music Festival ang 6 na song entry na pasok sa Grand Finals ng As of Year 6. Narito ang report ni Aiko Miguel. Masusing pagkilatis at metikulosong pagpili. Ilan lamang ito sa pinagdaanan ng mga praise song composition na isinali sa A Song of Praise Music Festival bago tanghalin na monthly winner ng mga hurado. 6 na orihinal na komposisyon ang pasok na sa Grand Finals ng As of Year 6. Ang November monthly winner na awiting Gabundok-man ng teenage composer na si May Alona Troge. December monthly winner na likha ni Joyner Dizon ang Sumasamba Sa'yo. Sa Estados Unidos, ang January monthly winner ang A Handsome Plan for Me na awiting likha ni Noni Ramos, Pame Bazar Atienza at Nino Cristobal. Para naman sa Pebrero, Ikaw ang Aking Diyos ng admin security staff na si Lorna Petrasanta. Langit sa akin ay pumapayapa. Noong Marso, nanalo naman ang Sapat na Ba ng engineer na si Emmanuel Lipio mula sa Singapore. Ang ika'y paglingkuran, ang ikaw ay handukan. At ang pinakabagong monthly winner para sa Abril, ang Dahil Sa'yo na likha ng OPM artist at As of Year 5 interpreter. Dahil sa iyo natutuko. 6 na buwan pa ang natitira bago ang pinakahihintay na As of Year 6 Grand Finals na nakatakda sa Nobyembre. Ang A Song of Praise Music Festival ay mapapanood sa UNTV tuwing alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Oh, nakita mo na si Carlo David. Oo.
Yung dating interpreter na naging composer na ngayon na pasok na sa Grand Finals. Ang galing, diba? Kahit nung last year, pasok siya as interpreter. This year naman as composer. Paano yung kanta niya na? May sipon ako eh. Ayun nga, may excuse na si Monique eh, di ba? Oh, pero ang galing kalahati na. Mga magiging grand finalist ang pasok for this year. Panahon na, no? Ang bilis. Pwede ka pa humabol. Pwede na ano? Oh, sa composer or interpreter? Composer. Composer na lang. Ganon? Hindi. Oh, mahirap ang pag-compose ng kanta, ha? Sa bagay. Dapat ang diyan binibigay ang credit lagi sa mga composer kaysa sa interpreter, di ba? Oo, pero dapat meron din. Pero nagbibigay buhay din talaga yung interpreter. Pero yung pagkakasulat, sa ibang klase yan. Dapat talaga nag-work together kasi minsan ang ganda ng pagkakasulat. Pag hindi maganda pagkaka-interpret, pangit din. Oo, kaya pero naman, gumaganda naman ng pagkakasulat pag magaling din ang interpreter. Tama. Meron ganun mga punto eh. Pwede ako na rin ang composer at interpreter. Sige, pwede na yan. Anong gusto mo? Anong tema gusto mo? Anong mga... Ako actually, natutuwa ako kasi parang napapansin ko, nitong tumatagal ang ASOP, nag-iiba-iba yung mga genre na sumasali. Hindi na lang para puro ballad, puro slow music. Meron nang nag-R&B. Last year, parang may nag-reggae tayo narinig. Siguro kung ako, parang gusto ko rin medyo gano'n, mabilis, medyo fast beat kasi mga millennials, para at least sila magkagusto rin. Huwag lang yung masyadong mabilis, parang magdarap-rap ka. Parang hindi kasi maintindihan niya, di ba? Parang yung ginagawa ng iba, yung nagsasagutan. Tawag doon, nagsasagutan sila. Flip-top? Flip-top ba? Yung ba tawag doon? Oo, yung mga gano'n, yung mga hindi maintindihan, mga... Sagutan na ano? Sina Abra, sina Looney. Yung mga sikat na flip-top artists. So, yata hindi, parang hindi bagay doon sa... praise song naman kasi. Pero still, 6 more to go. So, abangan po natin. Abangan natin ang likhang awit ni Monica Veralio at ang kanyang rendition ng kanyang sariling komposisyon. Abangan niyo yan. Ano naman yan, ha? Para sa iba pang umahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, May 1, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.